ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Marami ang nagsasabi na talagang kakaiba ang mga awiting sariling atin. Ang sabi nga nila, ito ang OPM, Original Filipino Music. Sa kauna-unang pagkakataon, narito sa naiiba at kakaibang plataforma ang ating mga awitin at musika. Virtual Sunday OPM Jamming. Ito ang pagbubuklod ng mga awiting sariling atin. Virtual Sunday OPM Jamming. At ngayon, narito na ang inyong mga multi-awarded hosts, Miss Camille Victoria at Mr. Charlie Fry.
aking pagmamahal. Dahil ikaw ay pag-ibig, ang sagot sa bawat dasal. Isang magandang weekend po sa ating lahat. It's Sunday again. We are live here on Facebook. Brought to you by Broad Streamcast Communicators, BSCC. Virtual Sunday, OPM, Jamming Live. Ayan. Ito po ang inyong lingkod na Charlie Fry. Hindi po natin makakasama ngayon ang aking kapatid, no? Si Sister Camille Victoria. Dahil po meron pa rin tayong problema sa ating card. So, tayong mga technical problems. Kaya hindi ko makasama yung aking mga co-host katulad kahapon si Panos, Frying Pan. At ngayon, si Sir Kile, hindi ko makakasama ngayon. Pero alam ko, nanonood siya ngayon. No? Happy viewing sa iyo, Sister Sunday. Ayos na natin yung ating Sunday. Ayos na natin yung ating tema dito. Ating StreamYard, no? Once again, this is a very special episode of Virtual Sunday OPM coming live kahit wala si Sister Camille. Dahil ngayon po ay we're celebrating Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng ama, ng tahanan, mabuhay tayong lahat. At yung awiting inyong narinig ay ang Dahil Ikaw ay Pag-ibig na sinulat ng inyong lingkod. Yan po ay tribute natin sa ating Panginoon Diyos na siya nating pangunahing Ama sa ating buhay. Happy Father's Day sa tatay ng lahat na nilalang sa mundo. Jesus Christ, our Lord, happy birthday po. Happy Father's Day. And this evening guys, special din po ang ating palatuntunan. Dahil yung gabi ay magbibigay tayo ng tribute sa isa sa mga haligi ng OPM, Original Filipino Music, dating sa novelty songs na po ang tinaguriang hari, the King of Philippine Novelty Song. At nagkataon na siya ay aking ama. Siya po ay aking tatay. Ang aking father na si Mr. Boy Sullivan. So ngayong gabi ay magpapatutog tayo ng kanyang mga awitin na mga sumikat at napamahal sa ating mga puso, mga awiting nagbigay ng ngiti at saya ating buhay at naging libangan nating pakinggan lalo na nung panahon ng Saudi boys, no, nung kasagsagan ng mga Saudi 80s. Yung po yung mga panahon na kanilang ginagawang kapal sa kanilang kalungkutan, no? Yan. Mawala yata tayo, no? Okay na yung ating sound. Okay guys, ayan. Hindi kang nanonood ngayon. Early Birds, Tony De Guzman is watching. Happy viewing sa iyo, parin Tony. Tony De Guzman from Tondo. Paring Toto. Angelito B. Pruna is also watching. Of course, Ate Tessa Villa Martin is also watching. Ate Loli Maria Dolores Santos from United Kingdom sa England also watching. Maraming salamat po sa lahat. Yun nga, no, mga kaibigan, sino ba si Mr. Boy Sullivan? Aking tatay, no, yung aking ama. Actually, double po tayo ngayon. No? We celebrate Father's Day and at the same time, we commemorate first year death anniversary ng aking tatay na si Manaw last year, June 26, 2020. No? He was born on January 2, 1936. Po ay tunay niyang pangalan ay Pedro Santos Jr. Yan ang aking tatay. Dala siya sa show business, Boy Sullivan.
dahil siya ay naging member ng Big Three Sullivans, no? Lopez, Aping Daldal, Papa ko. Then, noong 1971, hiwa-hiwalay silang tatlo. Nag-solo-solo sila. Nung nabalitaan ng Vicor Music Corporation ni Vic De Rosario at Orly Ilacad, siya ay napahiwalay sa Big Three. Agad-agad siyang kinontak nung ari ng Orly at inalok na magpapano ng sarili album, solo album sa Vicor Music 1. I-release niya yung kanyang unang album, yung Haring Solomon, Volume 1, composed of 12 songs, 1972. At doon na nga po mga kaibigan makilala ang kanyang awiting novelty na nakakatawa, nakakapagbigay niya sa atin. Sundan pa yun na isa pang Haring Solomon. Nasundan pa ulit album ulit by Vicor Basketball Pass. Sundan pa ulit album yan, no, na nilabas ng tatay ko, Haring Solomon. Halos lahat ng mga awitin na dyan sa album, gold record, big hits. At after that, itong Vicor, iwalay na rin yung Vicor, Viva Records, Orly Ilacad naman, Octo Arts. Yun po yung istorya ng father ko sa Vicor Music, those 4 great albums. Siyempre, kailangan patutugin natin unang-una yung kanyang signature song, yung Haring Solomon. Narcy Nara, Maring Narcy is watching from Tondo. Happy Father's Day din sa kay Parin Jessie Chu, paki-shoutout. Parin Jessie Chu, happy Father's Day sa iyo. Okay? Mga kaibigan, ito po yung pinaka-signature song ng kanyang album na Haring Solomon. Siyempre, ang pamangit nito ay Haring Solomon. Ito po pasintabi sa ating mga kaibigan. Kung kayo po ay medyo mga conservative na tao, medyo pagpasensyahan nyo na, medyo may kapilyuhan yung mga awitin ng aking ama, no? Celebrate Father's Day, of course, the first year death anniversary of Father Mr. This is a tribute for my father, Boy Sullivan, with this song entitled Haring Solomon. Palakpakan po natin. Alright. Halina aking hirang, tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magandang kwento. Tingnan mo. Baka hindi. Si Haring Solomon, may alagang pagong, may biyak sa likod, parang pinalakol. Kung ito'y maligo sa umaga't hapon, kung kaya't malinis, laging sinasabon. Ang pagong na ito'y sobra kong humiling. Gusto pa sa gabi, kakain ng saging. Kahit siya'y busog na'y daing pa ng daing. At ang sabi pa niya'y isa pa nga giliw. Halina aking hirang, tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan. Ayan po mga kaibigan na Haring Solomon original version. Aking si Mr. Boy Sullivan. Song ng kanyang unang album sa Vicor. Binabati ko ang aking kaibigan Billy Cars from Italy. Ciao! Ciao Billy Cars. Happy Father's Day sa'yo. Nakasama ko dito sa banda yan. Si Paring Billy, isang napakausap. Pero, singer, Paris, drummer, bass, pianist, at na yata pinakyaw na. Happy Father's Day sa'yo, Paring Billy. Italy.
Well, yun po yung Haring Solomon, no? Alam nyo, itong album ng tatay ko, medyo maraming trivia dito, no? Eve Ramos is watching. How about that? Eve Ramos, good afternoon, mate. Hindi ko makakasama ngayon si Camille. Eve Ramos, no? Doon ako ngayon. Nagkaroon kami ng problema. Technical, so this is a Father's Day special at nagbibigay tayo ng papuri sa aking ama, no? Sa aking tatay, si Mr. Boy Sullivan, kanya mga. Of course, Ella Suarez is watching. How about that? Another bagong champion. Ella Suarez is watching. Okay, bigay uli ako ng trivia. Nung kinuha ko si Erpat noon, alaman nga Vicor, Bandam, agad-agad siyang pinapirma ng kontrata at pinagawa ng isang album, long play, 12 songs, 12 tracks. Umuwi siya sa bahay at sabi na sa amin, nagagawa nga daw. At naalala ko pa, maliit pa ako noon, grade 2 yata ako noon. Kami pwede mag-ingay sa bahay, nandun siya sa kwarto at nakakulong doon. Nadala lang ng pagkain, mga 1 linggo. Halos sa kwarto. Paglabas niya after 1 week, ang haba na ng balbas, kalamusin beses. At hawak na niya yung kanyang 2 kanta na sa loob ng 1 week. At kanyang no? Mamaya magbibigay ako ng iba pa mga trivia tungkol sa pagkagawa ng Haring Solomon album. For the meantime, isang awitin mula sa aking ama, Mr. Boy Sullivan. Happy Father's Day, Cap, and to your Father in Heaven, Sister Camille, Victoria, happy viewing. Mamaya magpapatutog tayo mga awitin ni Sister Camille, no? Ito yung pangalawang awitin sa Haring Solomon tribute na yung kanina, yung original Haring Solomon version. Yung nga palang Haring Solomon, ito ay revive din ni Andrew Eno, yan ay ginawa niya ng rap collaboration. Isa po ring awitin, once again, pasintabi sa mga conservative, medyo may kapilyo ng kanta ng aking ama, lahat ng kanta na medyo siya nakilala sa medyo feel yung kanta, no? The song entitled Ito Got Money, once again from Mr. Boy Sullivan, the king, one and only king of Philippine novel. Ako ay tindero sa may Divisoria. Malaki ang itlog na aking paninda buhat sa Pampanga. Kung nais makita itong aking itlog, sa amin magpunta. Sa halagang mura, lalo't sa babae, ibibigay ko na. Si Alikong Maria, isa ring tindera. Ang sa kanya'y mani, malaki ang butil buhat sa Laguna. Minsan isang araw hindi sinasadya, kami ay nagkita. Napagkasunduan, itlog ko't mani niya ay pagsamahin na. Si Alikong Maria ay may kahilingan. Ang sabi sa akin, yan bang itlog mo ay pwedeng matikman? Ang sagot ko'y okay, lalo na't kung ikaw kita'y pagbibigyan. Sa isang kondisyon,
kakanin ko naman. Akin ang manimot, eto ang itlog ko, tayo'y magkainan. Yan. Yan ang aawitin ng aking ama na Itlog at Mani. Kasama din po yan sa Haring Solomon Volume 1, 1972 yan ni-release by Core Music Corporation. Kuya Reggie Saberon is watching. Happy viewing, Kuya Reggie. Happy Father's Day din sa'yo. At mga pala mga kaibigan, yung aming tulong pangkabuhayan ng IM1 Foundation ay tapos na po at nakapagbigay tayo ng 50,000 piso sa ating mga kaibigan at mga kababayan na nangangailangan, no? Sa susunod na week po, ipi-play namin ni Sir Camille Victoria. Hopefully, okay na yung aming problema sa technical, ano? Ipi-play namin yung mga videos ng mga pasasalamat ng mga araw. So, hello kay Ms. Del Baraw. Happy viewing sa iyo. Of course, Eve Ramos, thank you very much for watching. So, yun nga mga kaibigan, no? Sa next week, abangan po ninyo yung yung huling limang na nabigyan natin ng tulong sa IM1 Foundation. Bayan, ipipin natin yung videos at ng kanilang pasasalamat, no? Once again, thank you sa IM1 Foundation. And okay. Basta wag po kayong bibitaw mga kaibigan, ano? Basta nawawala, babalik naman agad dyan. So, tabayanan lang po ninyo. Okay, mga kaibigan? Tuloy-tuloy tayo. Another song from the King of Novelty. Mamaya magbibigay ulit ako ng trivia dito sa mga awitin ng aking no? It's a song entitled Kikay. Para po sa inyo. Brian Spina Richard, hello and happy Father's Day to you, Brian, and the Pruna family. Thank you very much, guys. Panoorin po natin at pakinggan ang pang-awitin mula sa aking ama, Kikay, from his album Haring Solomon. Goes something like this. Naku Kikay, kailan mo pa kaya ibibigay ang malaunang minimithhin niya ring buhay? Di ba't ang sabi mo'y iyo lamang huhugasan at pagkatapos mo sa akin ay patitik mo? Ibigay mo na, ibigay mo na, sapagkat sabik na sabik na talaga. Ay naku, naku, Kikay, kung di matitikman, Kikay, ako'y mamamatay. Ilang oras, Kikay, ako'y iyong pinaghintay, at nangako kang sa akin ay patitikman. Pag natikman ko na iyang buwan mo, o Kikay, ay tatanggapin ko kahit ako ay mabitay. Lalo na't masarap kahit aking ikamatay. Hindi magsasawa basta ang nagluto'y ikaw. Ibigay mo na, ibigay mo na, ibig kong hanggang maagay. Nakain ko na, kung iyan ay tatagal pa, baka maging daos na. Kikay, ibigay mo na, ilabas mo na, ilagad mo na ang iyong tilapia. Saksakan ng taba. Ang po ang awiting Kikay. Once again, galing sa aking ama na Mr. Boy Sullivan. 1 year anniversary, death anniversary niya sa June 26. And we're celebrating Father's Day today.
Para sa lahat ng mga ama dyan, sa ating kaibigan, happy Father's Day. Danilo Pansalin, Sir Brownie, Direct Brownie Pansalin ay nanonood. Panalo ang Gilas, bro. Oo, napanood ko nga Panalo talaga. At masaya tayo, no? More on novelty songs tayo ngayon, Sir Charlie, para sa mga father out there. Yan, totoo po yan. That's the idea, no? Nating pasayahin nating mga tatay. At syempre, tatay ko din si Mr. Boy Sullivan. So, we're celebrating Father's Day. Of course, the first year death anniversary niya, 26. He was 84, no? Noong last year. Alam na po. Kaya ang tinaguriang the king of Philippine novelty songs kasi sa history ng music ay wala naman po talagang nauna sa tatay ko, no? Lahat yung mga iba pang sumunod sa kanya, lahat pa ng mga naging novelty singers and songwriters ay sumunod sa kanya, pero wala pong nauna sa pasimula ganitong mga novelty songs, kaya siya ang novelty. At since pinag-uusapan natin si Mr. Boy Sullivan, ang aking ama, marami tayong alam na kwento. Siyempre, tatay ko yan. Kaya marami tayong alam na kwento. Sa pang trivia, no, mga kaibigan. Nung araw na inilabas ni Papa ang tawag ko sa aking ama. Inilabas ni Papa yung Haring Solomon, 1970. Eksakto naman, pasok ng September, ay sobrang sikat awitin niya, no? Isipin ko sa radyo, pag binuka namin yung unang istasyon ng Gantulo, halos lahat ng istasyon ko awitin niya na nakapaloob sa kanyang album ang tumutugtog at binabati pa siya. Alala ko pa yun. So, sobrang sikat na nung kanyang mga kanta, kaya lang nung dumating ang September, nag-martial law. Baba ang dating presidenteng Ferdinand E. Marcos ng martial law. At since malapit ang ama ko, no, malapit ang Big Three Sullivan, so, bago siya malapit sila sa mag-asawang Ferdinand Marcos. Lagi silang nai-invite sa Malacanang host parties. Kaya yung mga awitin ng aking ama, no, kung mag-martial law, ay sandali munang ipinagbawal, no, kasi may mga reklamo natanggap sa mga conservatives, no? Tulad ng mga Catholic Women's League. Bastos daw yung awitin ng aking ama. So, pinatawag siya sa Malacanang, President Ferdinand Marcos. Nausap siya na medyo laylo lang muna yung kanyang awitin, no? So, ang nangyari, naging pabor pa tatay ko yung pagkakabawal ng kanyang kanta dahil naging patago o under the table. So yun nga ang nangyari. The more na pinagbawal nila yung awitin ng aking ama, lalo itong nagmahalang presyo sa market, no, dahil patago ang bentahan. So lalo lang sumikat ng gusto yung kanyang mga awitin. Ito pa ang isang awitin mula sa aking father, Mr. Boy Sullivan. Tama pa rin ito sa kanyang album. Pagpasensyaan nyo na po kung medyo yung audio ay hindi ganun kaganda. Kasi lumang-luma na yung mga awitin na to na hinukay ko lang sa baol. Pakinggan po natin sa pang-awitin mula sa Mr. Boy Sullivan. At ito ay ang awiting Longganisa. Kay saya noong liberasyon, nagkalat ang gata sa bumbong. Ang kano ang may-ari noon, malapot kung sila'y magrasyon. Mahinhin at maganda si Kulasa, sa Negro'y tumanggap ng labada. Ang bayad ay isang langgunisa, ang haba ay 8 pulgada. Cha-cha-cha, sa
masyadong matakaw, sa pagsubo ay halos mabulunan. At kahit na siya ay mamuwalan, tuloy din at ayaw tigilan. Barcelon, panahon ng hapon, kay dami noon ang nagutom. Kahit na masangsang ang amoy, sa gutom ito'y nilalamon. Charleston, itong si Manggaton, kay hilig kumain ng tahong, parang unggoy, amoy pa ng amoy. Ang tahong napasok sa ilong, ang tahong napasok sa ilong, ang ilong sumayad sa tahong, ang ilong pumasok ang... Ayan. Longganisa, cha-cha-cha. Cha-cha time po, no, mga kaibigan. Sabi ni Eve Ramos, parang communist country tayo nung dating Marcos Day. Kami ding pinagbabawal. Oo, totoo yan. Maraming bawal nung. Kaya nga pati mga kanta ng tatay ko ay pinagbawal din. Pero kung wala naman siguro nagreklamo, no, yung mga conservatives, no, Catholic Women's League, yung mga hindi naman siguro mababan nung martial law yan ang kanta niya, no. Pero ano parang favor pa nga dahil nga nung maban yan, lalong naging mahal ang halaga at napakahirap para maka-acquire, kaya mahal ang presyo. Oh my God, father mo pala yan, Sir Charlie. When I was young, palagi kong naririnig sa kapitbahay namin yan. Araw-araw, pinatutugtog. Totoo po yan, talagang yan ang libangan. Rachi Boom Menjola is watching. Hi Rachi Boom, welcome to our program. Safe everyone, sabi ni Eve Ramos. Alam niyo mga kaibigan, no, nung naalala ko nung nagkaroon ng debate, in-interview ang aking tatay sa isang radio station. Kaharap niya yung mga member ng Catholic Women's League. At inaakusahan siya na bastos daw yung kanyang kanta. Kaya alam mo naman, Sir Pat, medyo malam ang utak sobrang punong-puno, no? Sabi niya, meron po akong binanggit na kabastusan o anumang bastos na salita sa aking kanta. Ako na po mismo ang magpapatigil para mapatugtog yan. Wala naman silang masabi yung Catholic Women's League na meron ng bastos sa mga salita niya. Pero ang sabi nila, ang ibig sabihin ng kanta mo ay bastos. Sabi naman ng tatay ko, kung ano po ang iniisip ninyo, yung utak po ninyo, ang bastos. Dahil technically, talaga namang wala siyang sinabing kabastusan, no, sa lahat ng kanyang awitin. Ilyo yung meaning, yung tinatawag na double sense, ika nga, double sense yan doon yan sa nakikinig kung paano ninyo iintindihin yung kanyang kanta. Doon, yun ang interpretation ninyo. So, hindi mo pwedeng akusahan na bastos dahil wala naman talagang salitang bastos. Wala nga mura, wala mga kaselang parte ng bahagi ng katawan ng tao. Yun ang kanyang issue. Medyo napahiya yung mga bashers. Uso na bashers no araw pa lang. Nandito ang aking kapatid, Ate Selly. Good afternoon from Japan. Yan, Ate Selly, sineselebrate natin ngayon Father's Day. At ang awitin ng ating tatay, no? Boy Sullivan, Pedro Santos. Bye. Andito rin si Felisa Malibiran. Happy Father's Day sa akin. Maraming salamat po, Ma'am Felisa. And of course, ang aming pinsan from Bulacan, pamangkin to ni Boy Sullivan, Ading Santos. Happy viewing, Insan Ading. Okay? Ang anak ni Nana Rosa at kapatid ni Tuding Santos. Arigato, sabi ni Ate Selly. Thank you very much. It's about time, no? Kasi, siyempre, Father's Day ngayon, at the same time, we're commemorating the first year death anniversary of our father, Boy Sullivan, sa June 26 po, no? 1 year ago, tayo nagpaalam na sa atin.
Sarim, Kali Boy. Of course, si Kali, ang aking kasamahan sa Japan. Kali is watching. Happy viewing sa iyo, Karim. Sarim, Kali Boy. Thank you very much. Kamusta ka na? Sana lagi ka na sa lagayan. Okay guys, isa pang awitin mula sa aking ama, no? Panlima na to, no? Actually, ang kanta ni Papa ko, nasa 4 na po yata mahigit ito eh. 40 songs mahigit ito na sa 4 na albums, no? So, pumili na ako ng 10 para maiparinig sa inyo mga mas kilala nating mga awitin. Here's another one from Mr. Boy Sullivan. And after this, magpe-play naman tayo ng ibang music. Here's another song entitled Pulot ang Buhok. Happy Father's Day! Sa loob ng bahay mayroong bagong tanan at bago natulog aking nasubukan, parang aso't pusa silang naglalampungan. Kaya't ako'y nasiyahan, ngunit nang parang sayong silang natalupan, biglang pinatay ang ilaw. Itong si babae aking naaninaw na nakatihaya at mayroong pang unan. Itong si lalaki na may nasa ibabaw, nagkakabakabayuhan, parang isang hinete siya pagsarektahan. Tumutulo pa ang laway. Nang sila'y matapos, agad nakatulog sa laki ng pagod. Hindi na nagkumot, kaya't nakita ko ang buhok ng babae. Mahaba at medyo kulot, at namasdan ko rin ang ulo ng lalaki. May helmet at korting bilog. Pulot ang buhok. Isa na naman pong awitin mula sa album na ating ama, Sir Boy Sullivan. Namimiss na raw ni Ate Selly, tatay namin. Siyempre naman, it's been a year now. Diba? Almost a year now. 6 days. June 26 kasi siya na maalam. Was 84 years old. At talaga naman, pagrespeto sa kanya ng lahat ng mga pero sa Philippines ay basta-basta. Lahat yan, sila Yoy, sila Ram Lopez, ba? Bago sila Lito Amo. They all respect my father so much. Kasi siya talaga nag-start ng novelty genre, no? Kaya marami rin talagang nalungkot, no? Alam last year. Siyempre, we'll go to that process. Kaya life goes on. So, alam ko, nasa mabuting kalagayan ng aming Boy Sullivan, at maraming salamat sa iyong musika at maraming salamat sa iyong pamana, kaalaman. I really appreciate for legacy that mga ako'y pa rin at iban ng mga awitin ating mga kababayan. Good evening po, Sir Charlie and Miss Camille. Happy Father's Day po, Sir Charlie. Wow, ang ganda po ng song. Yan po ang aking tatay, no? My father, Mr. Boy Sullivan. Thank you very much from Canada, Elsa Bandoles, Bana. Paring Toto Pruna, Angelito B. Pruna,
Hindi ko makakalimutan pare nung birthday ko. 2 set ng band yung dinala niya sa Tondo. Talking about my father. Yung original na grupo at saka yung mga bata na tinuturuan niya na mahusay rin. Puno yung venue, pati sa mga bintana at bubungan ng bahay ay maraming nanonood. Hanggang madaling araw, hindi lang kami pinasaya niya kundi buong barangay. Saka libre lang. Ha? Puno siya ng pakikisama at di lang minsan yon, ilang beses na ulit. Basta may happening sa barkada, hindi siya nawawala, magugulat ka na lang, bigla na lang siyang darating. Yan. Maraming salamat paring Toto. Hindi ko rin makakalimutan yung birthday mo na yon. Ang saya-saya nun, grabe sa Tondo, no? Andun din ako nun eh. At kasama ko si Papa at yung mga banda namin at bandang kabataan nun at buwan pa namin. So, talaga namang those were the days na fond memories. Fond memories. Okay, medyo break muna tayo sa mga Haring Solomon na awitin. No, mamaya, babalik tayo. Marami pa yan. 5 pa lang yan napapatugtog ko. May 5 pa akong inihanda awitin ng aking tatay. No? Meantime, tayo naman po ay magpaparinig ng ating mga OPM, Original Philippine Music. At tulad na nakagawian natin, yung mga awiting sinulat namin dalawa ng aking kapatid, no, si Sir Camille Victoria. Kanina yung opening, yung dahil ikaw ay pag-ibig na aking isinulat. Ngayon naman po, may isinulat din si Sir Camille na halos kaparehas ng title, no? Dahil yan sa pag-ibig. Although magkaiba kami ng genre, yung sa akin ay praise song. Ito naman po ay may pagka-City Navarro ang dating nito. Osa. Ay, hindi pala. Iba pala ito nga. Dahil yan sa pag-ibig. Isa ito sa napakagandang awiting isinulat. Sir Camille, isa sa mga paborito ko. Sana po ay maibigan ninyo. Dahil yan sa pag-ibig, written and performed by Sister Camille Victoria. O kay lupit ng hagupit ng pag-ibig na sadyang makulit, kahit pilitin mong iwasan, pag nandyan na ay kay hirap iwanan. Sana nga ay laging kaligayahan, walang sakit na mararamdaman. Pero sa diyang ganyan, paminsan-minsan parang kurot sa kalamnan. Ay, 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 pag-ibig ay ganyan. Saan ka'y hirap maintindihan, dumarating kahit hindi mo hanapin. Pag nawala ay susundan mo rin. Ay, 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 pag-ibig ay ganyan. Hindi matatakasan, bumibilis ang tibok ng iyong puso, dahil yan sa pag-ibig. Ang isip ko ay litong-lito, hindi alam ang gagawin ko. Minsa'y nakatulala, minsa'y gustong magwala, baliw sa pag-ibig na totoo. Ay, 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 pag-ibig ay ganyan. Saan ka'y hirap maintindihan, dumarating kahit hindi mo hanapin. Pag nawala ay susundan mo rin. Ay, 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 pag-ibig
pag-ibig. Bumibilis ang tibok ng iyong puso dahil yan sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Wow! Dahil yan sa pag-ibig, yan, of course, written and performed by our sister, Camille Victoria, na hindi natin makasama ngayon due to technical problems. Sabi niya, Steve Ramos, ang lamig ng voice, pang jazz. Alam nyo, mga kaibigan, no, kung meron man ako mga paboritong singer dito sa Pilipinas, lalo na sa babae, sa huyan si Sister Camille Victoria sa aking favorite kantahan, ano, quality na. Kasi siya yung tipo na may sariling distinct sound na sinasabi ko nga palagi na hinahanap ko mga singers, no? Sariling tunog. Walang kahawig, no? Walang kahawig yung boses at nag-iisa lang talaga, kumbaga. Pag narinig mo, alam mo agad, Camille Victoria yan, di ba? Ano pa ba ang ating hahanapin dyan, undefeated yan. Walang tumalo ho dyan, mga kaibigan, noong 1987 na ang bagong kampyon, no? Bert Tawa Marcelo at Morales. At 8 weeks champion, nag-resign, dating ng Grand Finals, siya pa rin ang Grand Champion at nalipanan niya lahat ng mga champions. Pareho kaming produkto ng bagong kampiyon. Ako naman po ay nauna sa kanya 1994. Kabatch ko naman ay si Regine Velasquez. Undefeated din ako, no? Pareho kami ni Regine. Labang kami ng Grand Finals. Ang champion ako. Second place. Talagang hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, mga kaibigan, iba talaga yung ang bagong kampiyon ng araw ng 8. Ang quality mga singers, tatagal, ika nga, no? Basta nag-fade. Kaya hanggang ngayon, andyan pa rin bagong kampiyon at namamayagpag pa rin. Aileen Palau Rivera is watching. Pinsan din namin to, pamangkin, diyan sa Hagunoy, Bulacan, no? Lamang yan ay apo na rin ng aking tatay na si Raymart Prasada sa Happy Father's Day, Lodi. Thank you very much, Raymart, for watching. At ngayon ay nagse-celebrate tayo ng Father's Day. Ate Edna Usaraga, of course, our family friend since napakatagal na panahon. Pamilya na rin namin yan, si Ate Edna, balik ng aking nanay, no? Diana Fry. Ako naman po magpaparinig uli na isa pang awitin, mga kaibigan. Ito naman pong original, sinulat ng inyong lingkod. Ito po ay pinamagatang Iliw. Nailabas ko na rin po ito sa Spotify. Hindi ako nagkakamali. 2015 nata or Spotify. Sana po ay maibigan ninyo isang awiting Giliw. And after that, babalik na tayo sa mga awitin ng aking amang si Mr. Boy. Diba? Okay? Crystal Sunday, OPM Jamming Live. Together with Sister Camille Victoria who's watching right now. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Here's another song for you guys. Ikaw ang ligaya pag ika'y kasama, mundo ay kay sigla.
giliw, sa'yo lang nadama. Tunay na pagsinta, puso ay kay saya. Lagi kang nasa isip, laman ng panaginip. Sana'y di na magbago ang iyong pagmamahal. Langit ating abot kamay, pag tayo'y magkaakbay at sa kinakahimlay. Kay tamis ng iyong mga halik, parang tumitigil tibok nitong dibdib. Dinggin mo ang pagsamo, awit ng aking puso. Sana'y di na magbago ang iyong pagmamahal, giliw ko. Kay tamis ng iyong mga halik, parang tumitigil tibok nito dibdib. Dinggin mo ang pagsamo, awit ng aking puso. Sana'y di na magbago ang iyong pagmamahal, giliw ko. Lagi kang nasa isip, laman ng panaginip. Sana'y di na magbago ang iyong pagmamahal, giliw ko. Ang iyong pagmamahal, giliw ko. Alright. Giliw. Written and performed by yours truly. At sana po ay naibigan ninyo ang awitin na yan. Sinulat ko po yan noong 2015. Nasa Spotify po yan. Catch it right there. Want to have a copy of that song. Maraming salamat po. Elsa Bandoli Sobana, wow, beautiful song po. Salamat po, maraming salamat. And our friend from Italy, Sel Kalimlim Pingol is watching from Italy. Ciao! Ciao guys, maraming salamat. Nandiyan pa si Billy Cars, no? Kamusta kay Billy Cars? Ang aking kumpare at kapatid. Yan, okay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, no? Napapansin niyo yung t-shirt ko. Ang ganda, di ba? Ano. Ito po ay ang uniform namin ngayon dito sa Broad Streamcast, no? Ito po ay napakaganda ng brand. Hammerhead. Hammerhead yan. Ayan. Head. Then meron siyang logo ng Broad. Kasi ang ganda ng texture niya, no? Talagang para siya, ang sarap sa katawan isuot. At sa likod niyan mga kaibigan, no? Ayan, ako na magmo-model. Ayan. Sa likod niyan ay nakasulat Broad Streamcast Communicators Media. Ayan. Ang ganda. Meron po tayong available niyan, ano? Yan po ay ang halaga po ng t-shirt na to is 599.75 pesos. At yung wala pa po yung tatak, no? Yung tatak libre na po yan na pinagawa ng BSCC. So if you
want to have a souvenir shirt like this ng BSCC, mag-PM lang po kayo sa akin, no? At o kaya Ma'am Lilian Gabriel, yung aming treasurer. Siya po ang namamahala sa ibenta lang po ito ng 600 pesos. Wala pong tubo kung magkano ang bili sa t-shirt. Ganun din po, libre na yung print. Nagot na po ng BSCC. Yan po ang aming bagong uniform. So, at meron pa po kaming lalabas na isa pa, yung aming advocacy na edukasyon para sa susunod. Kakaroon din po kami ng t-shirt na ganito, na logo ng gas. Sa likod ay nakasulat edukasyon para sa susunod. Pag naubos po yung itong aming first, 100 lang yata ito 100 pieces lang yata itong gawa ng pati ho kami nagbayad hindi ho kami libre dito, nagbayad din po kami. It will remain as a BSCC po, no? Ang aming brand name BSCC pa rin. Hindi pa ho na tayo magpapalit. Karoon lang ng konting kalituhan dun sa plano na magpapalit ng brand name Iglap Streetcast. Although matutuloy siya pero matatagalan pa po dahil we have to look to technicals, no? Dapat ayusin. Tuloy pa rin tayo sa BSCC. Ito pa rin po ang ating brand name. Kaya yung t-shirt na pinapagawa natin ay BSCC pa rin po. Okay? Ayun. If you feel like gusto nyo magkaroon ng ganitong t-shirt, PM lang po kayo sa amin. Kahit sino sa amin sabihin. PM lang po. Okay? Okay, balik tayo sa tatay ko. Aking father, si Mr. Boy Sullivan, no? Balik tayo sa kanyang mga awitin, no? Alam niyo nung 1970s, kasagsagan ng martial law, sabi ko nga kanina, bawal yung kanyang awitin at naging parang underground, no? Under the table ang pag-acquire ng kanyang mga. At after that, gumawa uli siya ng isa pang album na medyo mas behave naman ng konti. Kanyang basket butas-butas series. Novelties doon. And after that, na yung ibang mga novelties. Lopez, sino-sino pa na sila. Kapalong na kaibigan ko din. Yan. Kapalong. So, talaga ng respect ng mga musikero sa aking ama pagdating. King of novelties. Sa pang awitin mula sa kanyang album na Hari Solomon, paparinig ko sa inyo. Sana po ay may Happy Father's Day sa lahat ng tatay dyan. Tatay na astig, tatay na lahat ng ayaw gawin ng asawa nila ay ginagawa nila. Pag ayaw ng asawa nila maglaba, sila naglalaba. Pag ayaw ng asawa nila mamalansya, sila namamalansya at nagluluto. Mga astig. Sabi nga nila, madulas pa raw sa palos. Mga tatay na naniniwala sa ikalabing isang utos. Ano ba yung ikalabing isang utos? Huwag kang aamin. Tayo ngayon ng bida, tayo mga tatay ngayon ng bida, mga kaibigan. 364 days sa pamilya, isang araw lang sa atin, kaya enjoy nyo na yung mamaya hanggang alas 12. Pagdating ng alas 12:01, hindi na ulit tayo bida. Happy Father's Day sa inyong lahat. Here's another song entitled Mahiwagang Hiwa. Mahilig si Airpat sa mga ganito mga kante, no? Yung mga double sense na ikaw na bahala mag-isip. Basta kung ano pumasok sa isip mo, ano ibig sabihin ng kanta, yun na yun. Kaya tinatawag na double sense. Ano magustuhan ninyo? Ang dalaga kong tumanda
laging nakatunganga pagkat mayroong di natikman nung araw na siya ay bata. Magsisi ka man o nanang ay hindi mo na makakamtan. Mahabang saging ni tatay, pagkain sa madaling araw. Halika nanang ko at tayo'y mamasyal. Ang kalungkutan mo'y aking lulunasan. Tayo ay pupunta sa malaking bahay at doon mo makikita ang saging ni tatay. Ito palang sinanang ko ay may nunal sa hita. Sa gawing itaas naman ay may hiwang mahaba. Ako ay nagulat pagkat ang hiwa niya ay sariwa. Nakipag-away daw siya at doon tinaga. Palang sinanang ko ay may nunal sa hita. Sa gawing itaas naman ay may hiwang mahaba. Ako ay nagulat pagkat ang hiwa niya ay sariwa. Nakipag-away daw siya at doon tinaga. Pag-away daw siya at doon tinaga. Yan ang mahiwagang hiwa. Sabi ni Edna, nawawala raw tayo, naghahang. Oo nga, no? Pasensya na sa internet connection yan. No? Basta wag lang kayong bibitaw, bumabalik naman agad siya. No? Original, Big 3 Sullivan, Boy Sullivan, sabi. Very much. Alam niyo mga kaibigan, pagpapakinggan ninyo ng ang awitin ng mga awitin ng aking ama, Boy Sullivan, akala niyo parang kalokohan lang siya, no? Parang lang. Pero nung siya ay pumanaw last year, June 26, maraming mga taang musikero, member din ng PhilSCAP, ng Philippine Society of Authors and Publishers, mga binalikan yung kanyang mga awitin. Lahat sila halos nag-PM sa akin or sabi nila, pakinggan nilang mabuti yung mga arrangement, instrumento, lalo yung mga bassline, mga awitin ng tatay ko. Hindi nila napagtanto na hindi pala basta-basta kanyang mga awitin. Basta-basta tinugtog lang. Ito ay ginamit ng utak at ito ng kaalaman, lalim na kaalaman. It's all novelty songs, no? Parang katuwaan, pero pagka po lalasahin ninyo mabuti yung mga chord progression, yan po ay hindi basta-basta. Talagang nag-isipang mabuti mga melody, mga instrument, panggalawan ng mga. At natutuwa naman ako dahil na-appreciate ng mga batang songwriters yung mga ginawa ni Erpat, no? Dahil andun ang sikreto, ika nga, yung pinaka-vetchin, kung may magic sarap, papalasa ng lalim, mga word progression, paano isinulat at paano execute awitin. Kaya naman tumatak talaga ng sabi ni Edna Usaraga, Haring Solomon, until now, favorite pa din ng masang. Wala na yatang inuman, wala na yatang party na hindi napapatugtog ang kanyang mga awitin. Sabi nga ni Papa nung araw, 1972 niya, no? 1972, labas niya mga awitin niya. Pero hanggang sa araw na siya'y mamatay last year, tumatanggap pa rin siya ng royalties
sa mga publisher. Uh, dahil talaga namang hanggang ngayon ay may bumibili pa ng kanyang mga awitin. Naalala ko nung meron pang mga record bars, mga malls. Napadpad ako sa isang record bar sa SM. Nakita ko yung mga artist doon. Gary Valenciano, kanya-kanya silang rock eh. Gary Valenciano, pero iba-ibang OPM. Papa ko, nakita ko, ang daming CD. Iba ko, konti na lang. Sabi ko yung nagtitinda yung sales lady. Bakit ang dami ninyong CD ng Haring Solomon? Di ba nabebenta yan? Ba't nakakatambak dyan? Ang sagot sa akin ng sales lady, ay hindi po. Kaya po marami kami. Lagi pong ubusan, laging nauubos agad. Ano na po yun year 2000. Bumalik na uli, bumalik na. Nawawala-wala po tayo, pasensya. At yun ka mga kaibigan, yung kanyang mga awitin ay talaga ng mga classic. Collector's item na po yan kung maituturing. Hindi ka na basta makakabili, basta ng mga kopya niya. So yun nga, yung nakita ko sa record bar, bakit ang dami nun? Yung pala, lagi siyang ubos. Lagi siya naubos. Kaya talaga ng mga awiting pangmasa, awiting Pilipino, awiting Haring. Here's one good example of kung paano pinag-isipang mabuti ang mga music chord progression ng kanyang awitin na although ang katuwaan lang, pero malalim. Pakinggan po natin ito, yung Mangusting. Ito po ito sa pinakasikat na awitin ng tatay ko kasama sa kanyang Haring Solomon album. Sa gabi-gabing pagsapit ng dilim, aali-aligid si matandang gusting. Sa silong ng bahay, tingin siya ng tingin, at hawak ang kanyang batutang maitim. Kaya o nening ko, mag-ingat kang totoo, itagong mabuti ang larawan ng nanay mo. Baka'y matanaw ni gusting na busero, magagalit pati ang tito kong nobyo mo. Hato na ang Sa gabi-gabing pagsapit ng dilim, aali-aligid si matandang gusting. Sa hatsing ng hatsing si tandang gusting, naku inay namimilipit ang matanda sa pagbabantay kay neneng. Naku inay, abanak ko kubana, pinipilit pang makita ang langit na maganda ni neneng kong mistisa. Tuhod ay nanginginig, tumutulo na ang pawis, di pa magtigil ang buwisit sa pagsilip. Hatsing ng hatsing si tandang gusting, naku inay namimilipit ang matanda sa pagbabantay kay neneng. Naku inay, abanak ko kubana, pinipilit pang makita ang langit na maganda ni neneng kong mistisa. Tuhod ay nanginginig, tumutulo na ang pawis, di pa magtigil ang buwisit sa pagsilip. Ayan ang napapala ng mahilig sa boso. Patanda mo na kasi. May kilabot ka pa ba? Ang mabuti pa, magantsilyo ka na lang, Manggusting. Sige, uwi na. May kilabot ka pa ba? Sabi niya. May kilabot ka pa ba? Nakakatuwa eh.
Doris Tayag Puno is watching. Ang aking kaibigan, Ma'am Doris Tayag Puno. Ang butihing may bahay na aking idolong Rico J. Puno is watching. Happy viewing, Ma'am Doris. We're celebrating Father's Day tonight. At bilang paggunita na rin sa unang anibersaryo ng kamatayan ng aking ama, Sir Boy Sullivan. Kaya kita tayo ng tribute sa kanyang mga awitin. Jonard Borja Rios is also watching. Jonard, how are you? Happy viewing sa'yo. So, tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan no, dito sa ating tribute. Father's Day at tribute sa mga awitin ng aking tatay, Boy Sullivan. Nakakatuwa po ang mga songs niya. Ang gaganda, sabi ni Ma'am Elsa Bandoles Ubana ng Canada. Thank you very much, Ma'am Elsa. Talaga naman po yung mga awitin ng tatay ko, no? Yan ang mga tumatak sa puso ng mga Pilipino pagdating sa novelty songs. The one and only King, Sir Boy Sullivan. Yan. So proud of that. Siyempre kaming mga anak niya, kaming mga pamilya niya ay masyadong proud para sa aming ama. Narating niya ang yung estado niya, image at rating niya sa mundo ng musika. Kaya hindi po basta-basta mapapantayan ng kahit sino. Basta-basta mauulit, ika nga, dahil iba yung ikaw nag-start di ba? Maraming lalabas ng mga novelty song writers, novelty singers. At syempre, iba yung original, iba yung ang nagsimula ng lahat ng yan. Kaya nagkaroon ng genre na dito sa Pilipinas. At kami bilang pamilya niya ay we're so proud of it. Very much. Maraming salamat. Marami pa tayong papatugtugin mga awitin ni Airpat. For the meantime, balik muna tayo ulit sa pang napakagandang awitin na nilikha din ng ating kapatid, Sister Camille Victoria, sa mga paborito kong awitin din. Na talaga napaka-cool, no? Pakinggan po natin itong paano na yan, Miss Camille Victoria. Paano na yan? Nakilala na kita. Paano na yan? Puso ko'y nabighani mo, sinta. Paano na yan? Sa panaginip ko'y lagi kang kasama. Paano na yan? Gusto na yata kita. Paano na yan? Dibdib ko ay laging may kaba. Paano na yan? Nais ko'y lagi kang nakikita. Paano na yan? Di na kita maalis sa aking isipan. Paano na yan? Iniibig na kita. Sa bawat sandali, walang ibang ninais. Tanging hiling ko'y ikaw lang ang aking katabi. Pinapangarap ko, kamay mo ay aking hawakan habang ibinubulong sa'yo
kita maalis sa aking isipan. Paano na yan? Iniibig na kita. Paano na yan? 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 Wow! Yun! Iba talaga pagkagawa nga Camille Victoria Ibang klase. Swabing swabe. Sabi nga ni Elsa Bandoles, Subana, sobrang lambing po talaga ng voice ninyo, Miss Camille. Song. Lisa Malibiran, ang ganda ng song ni Miss Camille, ang lambing. Ronald Enriquez is in the house. Happy Father's Day to all of you guys. And we're back. Yan, bumalik tayo. Back na, no? Okay na. Alam niyo mga kaibigan, yung pagiging isang songwriter ay isang gift, no? Yan, galing sa ating Panginoon. At ang pagiging ng husay ng mga awit, gift din na galing sa ating Panginoon, no? Pero, okay, we're back. Okay? Tulad ng sabi ko, most of the time, mga songwriters, hindi naman po sila umaawit talaga professionally. At mga singers naman, they are good singers, magaganda mga boses, pero hindi naman talaga sila susulat ng awitin. So, they need other songwriter to collaborate. At para mabigyan ka ng talent sa pagsusulat ng awitin, at mabigyan ka pa rin ng magandang boses, ay talagang sobrang blessings at na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Yan po ay ang isang katulad ni Sister Camille Victoria, napakahusay umawit, high quality ang kanyang voice, and of course ang kanyang songwriting talent, one of a kind, napakahusay at aawitin na. Yan. Batiin muna natin ang asawa ni Ronald Enriquez, Janet Rafael. Greet natin si Ma'am Janet Rafael. Shoutout sa iyo. Coming from Ronald Enriquez. Yan. Nagtatanong si Ma'am Eve Ramos, Sir Charlie, dapat ba palaging inspired or in love ang isang musician para makagawa ng isang awitin? Hindi naman po, hindi naman. Actually, hindi naman ganun ang requirement na kailangan inspired ka or in love ka, no? Sa mga nag-uumpisa siguro, sa mga nag-uumpisang songwriters, isa yun sa mga kailangan, no? Inspired ka and in love ka. Pero pagka professional ka na, ginagawa mo ng hanap buhay ang pagsusulat ng awitin, hindi na po kailangan ng inspirasyon dyan or in love ka. Basta nakatanggap ka na ng down payment, kailangan mo sumulat. Tama ba, Sis Camille? Tama ba ako? Pero kami naman po mga professional songwriters, lagi naman po kami sumusulat kahit na walang kliyente. Gawa kami ng gawa ng kanta. Tapos pag may client, at yung hinihingi ng klase ng awitin, hinahanap namin sa mga portfolio namin, sa files namin kung alin ba doon sa mga requirements niya, meron na kaming naka-ready na kanta, no? So, minsan,
oh, Bob, itong hinahanap mong kanta, ganito, tungkol sa ganyan, tungkol sa ganyan. O, meron na ako niya nagawa. Hanapin mo na. Tapos, paparinig mo na yung demo. So, na, natawa si Ibramo sa sagot ko. Natawa siya. Hahaha, sabi niya. So, yun, pagka meron kang idea ng kanta, sulat mo na kaagad at baka makatulugan mo, pagising mo, hindi mo na maalala. So, ganun lang ang ginagawa namin, ano. Most of the time, pagka matagal ka na rin sa industriya. Pero yung mga baguhan, talagang kailangan ng inspiration. Kailangan ng in love or kailangan na depressed, kailangan na broken hearted para makasulat ng isang obra maestra. Well, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan sa ating pagbibigay pugay. Sa lahat ng tatay, happy Father's Day. At sa pag-alala sa ika-1 taong anibersaryo ng pagpanaw ng aking tatay, ng aking ama na si Mr. Boy Sullivan. So, pakikinggan po natin uli isa pa niyang awitin. Mula pa rin sa kanyang Haring Solomon Volume 1. Ano. Sa Volume 1 ko kinuha yung mga talagang tumatak ng gusto. Kapwa natin. Here's another one for you guys. For Mr. Boy Sullivan. Sana po maibigan ninyo. Ang pamagat po nito ay O Tindera. O Tindera. Santa Clara, pinong-pino, ako po'y pautangin mo. Babayaran ko rin ito sa katapusan. Pinong-pino, ako po'y pautangin mo. Babayaran ko rin ito sa katapusan ng mundo. Ako'y mayroong ibon-ibong purok-putok, 2 ang butsi, balahibo'y kulot. Kung ito'y mangitlog sa butas ang pasok at may regalo pang gatas na malapot. Santa Clarang pinong-pino, ako po'y pautangin mo. Babayaran ko rin ito sa katapusan ng mundo. Ang sabi ng iba, ako raw ay bobo. Ang wika ko naman, ako'y hindi bobo. Kahit saang bagay, ako'y matalino. Sapagkat 2 itong aking ulo. O tindera sa tindahan, ganda po ng iyong katawan. Mata mo'y ubod ng pungay, maganda pati pukilay. Maganda pati pukilay. Maganda, pati po kilay. Yan. Sabi ko sa inyo nasa inyo na yan kung anong intindi ninyo sa kanyang mga awitin. Yan tinatawag na double sense. Ika nga, double sense. King of Novelty Song, Mr. Boy Sullivan. Ano pa ba mga trivia ko dyan? Marami akong trivia nakalimutan ko ng iba dyan sa mga awitin ni Erpat Pero ang pinaka talagang tumatak sa akin yung sinabihan na bastos daw yung kanyang kanta. Pero nagharap-harap sila sa isang radio program ng mga nagreklamo. Ay hindi wala naman silang maiturong ng bastos o kahit anong kuraman lang o ano. Napahiya lang sila. Kasi nga double sense siya. So, it's up to you how you interpret the song. Pilyo lang, naughty. Ang tawag dyan naughty. Naughty lang yung kanta niya, mga pilyong kanta. Atuwaan blues. Naalala ko nung kasagsagan ng
Saudi Arabia nung panahon na si Blas Ople, yung aming kababayan sa Hagonoy, Bulacan. Panahon na siya pa mahawak ng labor o OEA. Halos lahat ng kababayan namin sa Bulacan nakarating na Saudi Arabia, no? Pag umuwi ang isang OFW from Saudi Arabia, automatic na yan, halukatin mo yung bagahe. Siguradong merong cassette tape ng Haring Solomon. Dahil yan ang kanilang ginawang libangan, ang paalis ng inip at homesick doon sa Saudi Arabia. Yan ang kanilang pinapakinggan para lagi silang masaya at masigla sa kanilang mga buhay. Ayun, may isa pa akong naaalala. May panahon na ano na to 90s na ito no? Nakita ko si Papa babasa ng dyaryo tapos tumatawa mag-isa. Sabi ko, ba't ka tumatawa mag-isa pa? Ano bang nakakatawa dyan sa binabasa mo? Sabi niya, hindi, natutuwa lang ako kasi nagtatalo, nag-aaway si Freddy Aguilar, si Jose Marichan. Sino ang mas maraming na ibentang kanta? So bang anak o yung girl? Ano na nun almost mid-90s na yata yun Sabi ni Papa ko, nagtatalo sila, may bumibili pa ba nung kanta nila ngayon, yung manluman na yun. Yung Haring Solomon ko from 1972 hanggang sa araw na namatay yung tatay ko last year. Lagi pa rin may bumibili. Kaya pala siya natatawa, sabi niya, hindi na dapat pinagtatalunan yung ganun. So, pare-pareho namang mga legend, kumbaga. Ibigay mo yung respeto sa isa't isa. Yun na naman sa tatay ko. Napaka-low profile po niya. Alam ng lahat ng kung gaano ka-low profile ang aking hindi yan ba sa salita. Pero pag bumanat na yan, Dolphy, nakikita yan ni Dolphy. Paring boy, ka na dito, kwentuhan mga uli ako ng mga joke mo. Kasi paborito ni Dolphy mga tatay ko. Kaya pag may ko si Dolphy, laging kasama yan. Hindi wala yan. Laging extra sila doon. Camille Victoria, hi Miss Eve. Actually sa akin, experience mas dramatic or sentimental ang melody and ko. Pag broken hearted, yung feelings ko or story of a good end. So it's not always feeling or of being in love. Minsan nga, nagiging novelty din. Depende sa mood ng writer yon. Tama naman, tama. Ganun talaga nasa mood yan Nasa mood ng writer. Okay guys, makinig pa tayo ng awitin ng aking ama na si Mr. Boy Sullivan. Ito isa sa mga paborito ko din at alam kong marami rin nagkagusto sa awitin na to. Isa sa mga sikat niya, ito yung mga tinatawag na kantang bitin. Ibitin yung dulo. Binibitin yung dulo. Tapos bahala ka kung anong gusto idugtong. Kaya nagpauso nito Sa kanya nagsimula lahat ng ganitong ilyong kanta na ibibitin yung dulo. Bahala ka na kung anong gusto. A song entitled Walang Buto, Walang Tinik. Pakinggan po natin. Sino ang di mawiwili sa mapupula mong pisngi, lalo na't madili-dili ang makambok mong puso ko'y lumulukso. Dahilan sa ganda mo, pwede bang mahipo ko ang malaki mong sukat kong akalain? Masarap ang balimbing, pwede bang makatikim ang mahaba kong utos ng matatanda? Masarap daw ang gata, lalo na't may mantika, nagagawa ring baston kong nanunuhid. Walang buto, walang tinik, kung magalit parang
naninigas, patilitin. Sino ang di mawiwili sa mapupula mong pisngi, lalo na't madilit-dili ang matambok mong puso ko'y lumulukso dahilan sa ganda mo. Pwede bang mahipo ko ang malaki mong sukat kong akalain masarap ang balimbing? Pwede bang makatikim ang mahaba kong utos ng matatanda? Masarap daw ang gata, lalo na't may mantika, nagagawa ring baston kong nanunuhid. Walang buto, walang tinik, kung magalit parang lintik, naninigas, patilitid. Yan, mga kaibigan. Yan yung pinamagatang walang buto, walang tinik. Bahala na kayo kung ano yung alam yung walang buto at walang tinik. Enjoy na enjoy si paring Joey Ortiz na inyong mapapanood no, pagkatapos ng ating programang Virtual Sunday OPM Jamming. Kung po kayong bibitaw sa Broadcast Communicators dahil susunod na po ang programa ng ating Joey Ortiz. Musika noon, kahapon at ngayon. At awitin noon. Kahapon at ngayon. Napakagandang programa at mag-enjoy kayo sa mga awitin ni kapatid na Joey Ortiz dito sa Broadstreamcast Communicators 7 p.m. to 9 p.m. mamaya after na ating programa. No? Parin Joey manonood ako sa iyo mamaya. Thank you very much. Tuwan-tuwa rin si parin Charlie Villaflor Bildua, si Tokayo. Tuwan-tuwa ka sa mga kalokohan na awitin. Sabi ni Eve Ramos, artist talaga, ganyan din ang mga gumuguhit or artist, depende sa mood nila. Totoo yan. Totoo yan ang Eve Ramos. Dugtungan, sabi ni Elisa Malibiran. Dugtungan. Nakakatuwa po naman ang ganda ng song. Thank you very much, Ma'am Elsa Bandoles Ubana from Canada. Nakaka-relieve your stress. Tatawa ka talaga, sabi ni Elisa Malibiran. O nga kaya sabi ko nga kanina, Ma'am Felisa, nung umpisa, no, sabi ko kung medyo conservative kayo, medyo absent muna kayo sa programa ko ngayon dahil puro kanta ng tatay ko. Maririnig. Medyo bawal sa conservative ang mga awitin. One more song from my father, guys. No? Mr. Boy Sullivan, the king of novel. At ito, katulad nitong kanina, no, dugtungan din to. Puro kantang bitin kung tawagin. Ang pamagat po nito ay Pinagbigyan. Ito sa mga classic, maraming sales. Sa bagay lahat naman ito, talagang kumita ng gusto. No? Pero ito yung kumikat ng gusto kasama ng Haring Sulok. Unang-unang kanina at mamaya ay huling. Pakinggan natin ang awit yung Pinagbigyan. Alam ko lahat ng Pilipino ay alam ang awiting ito. Nanonood daw ang buong pamilya ni Charlie Villaflor Bildua. Thank you very much, parin Charlie Tokayo. At yung buong pamilya, happy viewing po sa inyo. Pinagbigyan from Boy Sullivan. Ibig kong malaman ang inyong tirahan, nais kong makilala ang tatay mo't nanay. Kung di ka papayag, ako'y madaramdam. Kaya o alingkwan, ako ay pagbigyan. Pagbigyan mo sana ako. Pagbigyan mo sana ako. Anak ka ng pu, anak ka ng pu, anak ka ng puro
kayuhin. Ibig kong malaman ang inyong tirahan. Nais kong makilala ang tatay mo't nanay. Kung di ka papayag, ako'y magdaramdam. Kaya o alingkwan, ako ay pagbigyan. Pagbigyan mo sana ako. Pagbigyan mo sana ako. Anak ka ng pu, anak ka ng pu, anak ka ng pulis ng may kawayan. Nanay mo'y malan, nanay mo'y malan, nanay mo'y malan, tik ang mga kamay. Ikaw ay dimon, ikaw ay dimon, ikaw ay demonstrador ng paaralan. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin, di mayayabang. Anak ka ng pulis ng may kawayan. Nanay mo'y malantik ang mga kamay. Ikaw ay demonstrador ng paaralan, at ang lahi ninyo'y hindi mayayabang. Ibig kong kuman, ibig kong kuman, ibig kong kumanta ng isang kundiman. Sa malaking pu, sa malaking pu, sa malaking puno ng halaman. Ang kapal ng bul, ang kapal ng bul, ang kapal ng bul, laklak sa parang. At napakali, at napakali, at napakali nis ng batisan. Ibig kong kumanta ng isang kundiman sa malaking puno ng halamanan. Kapal ng bulaklak dito sa parang, at napakalinis pati ng batisan, at napakalinis pati ng batisan. Yan po mga kaibigan ang awiting pinagbigyan ng aking tatay, no, Mr. Boy Sullivan. Nakakatuwa na hindi pa sa halos 2 oras hindi natin namamalayan. Nakakatawa sa kanyang mga awit, no, at syempre sa mga gandang awitin ni si Sir Gloria. Yan. Napakasaya. Once again, ulitin ko lang po, no, sa next week ipapalabas po natin ang mga video ng mga huling natulungan natin sa IM1 Foundation Tulong Pangkabuhayan Project, Virtual Sunday OPM Jamming Live, sa tulong po ni Mama Marie Espeleta ng IM1 Foundation. So, sana maulit-uli mga ganung proyekto, magkaroon ulit tayo ng ganung proyekto na nakakatulong tayo sa ating mga yan. Bago tayo magpaalam po mga kaibigan, na nais ko lang magpasalamat Broad Streamcast Communicators sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating programa Virtual Sunday OPM Jamming Live together with Sir Camille Gloria. At ito pong t-shirt na to na nakita ninyo, merong media sa likod. Ayan. Ito po ay available. Hammerhead po ang brand niyan, at napakaganda na ang texture ng tela. Available for 600 pesos for your souvenir kung gusto nyo from Cast Community. Hammerhead, logo ng Bruce. Okay? Thank you very much, guys. It's been a wonderful evening. Lahat na kasama ko kayo dito. Sana sa next week makasama ko na uli ang aking kapatid si Gloria at maayos na yung tema, technical problems natin.
rather. Tuloy. Ibigay sa inyo mga original Filipino music at mga special guests, mga songwriters at singers sa ating Virtual Sunday OPM Jamming Live. Dahil yan naman po talaga ang aming advocacy, no? Ang makatulong. Simula pa lamang ng mga songwriters, what else? Singers. Very nice color daw ang t-shirt, sabi ni Ma'am Elsa Bandones Urbana. Order ka na, Ma'am Elsa. Just let me know, ha? Okay. At kaya namin i-deliver yan. Kaya dyan sa Canada, kaya i-deliver po yung shirt na yan. Okay, guys. I'd like to leave you with this wonderful song again from my father. Ito yung unang tinugtog ko kanina. Of course, dito rin tayo matatapos sa kanyang signature song na Haring Solomon. Once again, Happy Father's Day po sa inyo lahat. Sa aking ama, papa, alam ko you're in a good see you. Time will come, magkakasama-sama tayo uli. Write more songs. Pero sana matagal pa, wag muna agad dahil naman ako. Diyan ka muna, dito muna kami. Enjoy your stay there. Alam ko, ka na dyan. Happy Father's Day sa iyo. At sa lahat ng ama, ko, natin. Father's Day, lahat. Thank you and keep safe. Here's a song from my father, Boy Sullivan, the king of novelty songs. Signature song, Haring Solomon. Second time around. Magandang gabi po. Keep safe, guys. And don't forget to pray. Always pray, guys, na sana matapos na lahat itong ating mga paghihirap na dinaranas, pandemya, at magbalik na sa normal muli ang ating mga. Maraming salamat po. And good night. Stand by for Joey Ortiz. Musika at awitin noon, kahapon, at ngayon. Keep safe. Love you all. Halina aking hirang, tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan. Ering kwento, pakinggan mo, no? Sige nga. Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa, kaya pala nakadapa, naninilip ng palaka. Palakang may buhok, ngipin ay nakalubog, kay itim ng kulay, hindi naman sunog. Ako'y mayroong manok, galing sa Bukawi, balahibo'y kulot, mahaba ang butse. Kung ito'y lumaban, ay sa hating gabi, ang bawat matuka nagiging butete. Halina aking hirang, tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan. Ering mas magandang kwento. Tingnan mo. Baka hindi. Si Haring Solomon, may alagang pagong, may biyak sa likod, parang pinalakol. Kung ito'y maligo sa umaga't hapon, kung kaya't malinis, laging sinasabon. Ang pagong na ito'y sobra kong humiling. Gusto pa sa gabi, kakain ng saging. Kahit siya'y busog na'y daing pa ng daing. At ang sabi pa niya'y isa pa nga giliw. Halina aking hirang, tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan.
Ating natunghayan at napakinggan ang virtual Sunday OPM Jamming. Dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.